may epekto po ba ang RMO 1 2026 sa audit exposure ng taxpayers? At ano po yung audit exposure sa hindi pa po aware, Sir Mark? Yun nga yung sa matching, no? Kasi for example, nun sa BIR, no, nabanggit natin yung sa VAT relief, no? Ito yung nire-report natin sa VAT, no? So minamatch yan kung ano yung nire-report nung ating seller, tas yung buyer kung ano yung nire-report nila, minamatch nila yan, no? Tas kung meron discrepancies, sisitahin nila yung taxpayer na kulang yung nire-report, no? Isa pa na napansin din namin by experience, no, yung mga importations sa Bureau of Customs, kasi normally yung ibang may mga license, no, import license, no, so minsan hindi nila nare-report ng tama yung mga importations nila kasi yung iba, ito nasa radyo tayo, pero yung iba kasi, di ba, ginagawa nila, merong ibang mga may mga ibang mga businesses na nakikisabay ng shipment sa kanila. So anong nangyayari? Diba sir, anong nangyayari? Since naka-report sa'yo, ikaw, kunyari, ako yung importer, no? So sa akin lahat nakapangalan yan. While sa totoo, hindi naman yan lahat import ko, no? Merong ibang mga negosyo na isabay sa akin dahil ako yung may lisensya, no, para mag-import. Yun nga lang, nagiging problema since nire-report ni Bureau of Customs kay BIR, no, ito yung import ni ganyan, ni taxpayer A, no, ito yung na-import niya. Kahit na hindi niya lahat importation yon, pag nag-audit sa LOA, hahanapin ni BIR, bakit ganitong amount lang yung importations mo, 40 million, pero ang ni-report mo lang na importation mo is 20 million. Nasaan yung 20 million na nawawala? Ang ibig sabihin mo, Sir Mark, yung Bureau of Customs ay nakalink kay BIR kasi nagkakaalaman sila. Tama Yes, ba? sir. Yes, sir. No? Yun yung part din yan nung third-party information sharing. No? So, for example, yun sa Bureau of Customs, nag-share na rin po sila ng information sa BIR. So, yun yung dapat aware din yung mga kaibigan nating taxpayers kasi yun nga, banggit ko kanina, no, digital na kasi yung labanan ngayon, no.